Report yan, si limited report. Di ko alam. Sabi ni Sir AJ, ano daw, 8. Pero paano ko siya explain? Check natin. Di ko alam eh. Hindi, ano lang to, adawang. Bukas pa to ilalabas. Hindi to ngayon. Ano to, tawag dito. Ano lang to. Ano ba tawag doon? Mamaya pa to ilalabas. Ano lang to. Trial. So meron tayong x minus. Di tulog ka na, boss. Okay lang yan. Hindi ka manood. So meron tayong given na x minus square root ng x plus 1 equals 5. So hanapin natin yung value ng x. So ano gagawin? Dilipat natin yung, pwede mo ito ilipat dito sa kabila, tapos lipat mo yung kabila sa ganun. Or pag interchange mo sila, kung mag-i-isolate mo yung radicals. So basically, pwede nating sabihin na magkakaroon ka dito ng x, then lipat mo yung 5, so magiging minus 5 siya, then equals, eto naman, pag nilipat mo yung negative ng radicals, magiging positive na siya, x plus 1. So pwede yun na, or kung gusto mo, lipat mo itong buo dito, pero parang mahirapan ka kasi pag ginawa mo yan. Anyways, so para matanggal yung radical sign, alam naman natin na kailangan natin na sila i-square both sides. So pag i-square natin sila both sides, so eto pwede mo to applyan ng ano yun? Square of binomial. So basically, alam na natin yun, yung ginagawa natin na i-square lang natin tong first term. So x times x or x squared. So magiging x squared na siya. Then 2 times yung x, that is 2x, times negative 5, para sa middle term natin yan. So magiging negative 10x. Then square lang natin tong negative 5, so magiging positive 25. Then equals, eto makacancel. So matitira is x plus 1. So meron tayo nyan guys. Then naka-square naman to. Lipat natin lahat ng terms sa left side. So magkakaroon tayo ng x squared minus 10x plus 25. So lahat ng ililipat natin na terms magiging magpapalit siya ng sign. So meron kang x, may negative x siya. Meron kang 1, may negative 1. Then equal na 0. So meron tayong x squared. Then combining like terms lang. So meron tayong negative 10x minus x. So, magiging, ang sagot, sa negative 10x minus x. Good. Tulugan na. Wala report. Magiging negative 11x. Then, 25 minus 1, that is 24. Positive 24 equals 0. So ngayon meron ka ditong quadratic. Pwede mong gawing quadratic yan, quadratic formula, or magkaroon ka ng factoring kung factorable sila. So basically, ang 24 ba, pwede ba siyang factor out? So pwede, di ba? So ang ginagawa natin yan is, paano ba natin kinukuha yung factors na ito? So basically, kukunin lang natin yung last term. So that is positive 24. So, ngayon, kung meron kang positive 24, yung last term yun, yung dalawang factors, pwede dalawang positive yung sign, pwede rin dalawang negative pag multiply. So, positive times positive magiging positive. Then, negative times negative, magiging positive din. Then, ngayon i-apply natin na dapat yung middle term is negative. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng gamitin tong dalawang positive kasi pag nag-add tayo ng mga factors, magiging positive yung middle. So, ibig sabihin, dalawang negative yung factors niya na ang sagot dapat is negative yung sign pag in-add natin. So, basically, yung 24, mag-iisip ka na dapat sagot is negative 11 kapag pinag-add mo yung factors. So, try mo siya sa 1 times 24. Basically, ito hindi so equal sa negative 11 pag in-add mo. Kasi magiging negative 25 yan. So, hanap ka ng iba. So, let's say negative 2 tsaka negative 12. So, ito rin, hindi rin to equal sa negative 11.
pag inadd kasi magiging negative 14. So, try mo naman sa iba ulit. So, negative 3 pwede siya. Tsaka negative 8. So, basically, ito pwede. Kasi negative 3 times negative 8, that is positive 24. And negative 3 plus negative 8, magiging negative 11. So, ibig sabihin yung gagamitin natin. So, magkakaroon tayo ng x minus 3 tsaka x minus 8 equals 0. So, ngayon dahil kailangan natin kunin yung roots, so, lalagay natin yung x minus 3 equals 0. Yung kada factors, equate lang natin sa 0. So, magkakaroon tayo ng x equals 3, tsaka x equals 8. Gets natin yan, no? Kapalit lang yun ng sign, eh. Pero hindi pa rin final answer, guys, kasi kailangan mo i-check dito kung ano yung masasatisfy. Sabi sabihin, kunyari, nilagay natin yung 3 sa given. So, magkakaroon tayo dun ng, galing dito. So, let x equals 3. So, magkakaroon tayo ng 3 minus yung square root ng 3 plus 1 equals 5. So, basically, magkakaroon tayo doon ng 3. Then, minus square root of 4. So, 3 plus 1 yan. Then, equals 5. So, 3, yung square root ng 4, that is 2. So, magiging minus 2 siya, equals 5. And yung 3 minus 2, that is 1, equals 5. So, hindi siya equal. So, ibig sabihin natin to dito sagot. Ito hindi, sagot. So, not solution. Extraneous truth siya, ibig sabihin. Not solution. So, try natin sa 8. So, let x equals 8. So, magkakaroon tayo ng 8. Galingin dito sa given. Minus yung square root ng 8 plus 1 equals 5. So, magkakaroon tayo ng 8 minus yung 8 plus 1, that is 9. Gets natin yan. Equals 5. So, yung 8, square root ng 9, that is 3. So, magiging minus 3 equals 5. So, 8 minus 3, that is 5, which is equals to 5. So, ibig sabihin, ito yung magiging sagot lang natin. So, only 8. Gets? Gets yun. Basic. Tawag dyan, guys, ano? Radical equation tawag dyan.